Yan si sir, uuwi na from Bacoor, so inayos na natin yung motor niya. Thank you, sir. Ingat, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Ito mga ka-workshop, ginagawa natin from Bacoor, si sir. So, pakita lang kita, sir. So, ayan si sir. So, ang problema, charging system na naman, Suzuki Smash. So, ayan, kung makikita nyo, tina-charge natin yung kanyang battery. Ang history ng motor, marami ng pinagpagawaan, dinala na sa motor trade, kung ano-ano yung ginawa sa charging system niya. So, eto, papakita natin sa inyo kung anong ginawa. So, dito sa part na to, ito ay yung galing to sa brake light. No, ito, brake light yan doon, dito yan, sa foot brake. Yan, brake switch, papunta sa foot brake switch. So, naglagay siya ng wire, kumuha siya dito sa kulay orange. Ayan. Ito yung blue, nakikita nyo yan. Kumuha sa kulay orange. Tapos, itinap niya dito sa color white na may red. So, yung white na may red na yan, ayan yung galing sa stator. Charging line yan. Pero yung kulay yellow niya, yung buo, walang ginawa. So, yan. Inipit niya doon. So, kumuha siya ng positive, nilagay niya doon sa positive galing sa stator sa charging line. Hindi ko alam kung bakit, no? Siguro, para lumakas yung charge or battery operated. So, mali yan. Kung battery operated, no, isang malaking mali yan, mga ka-workshop. Tapos, dito sa kanyang rectifier regulator, so ito. So, ang brand na kulay gold. So, pinalitan sa ganitong rectifier regulator, siguro bumili sila, pinalit dito. Tapos yan, ito yun ginawa ng mekaniko doon, mga ka-workshop. So, ayan. Kung makikita nyo yung color green, ground, papunta dito sa rectifier regulator na to, yung color gold, tsaka tong color pink, yung color, walang connection yan, putol. Wala rito. So, wala siyang ground supply to. So, pero dito, ang nakakabit lang, itong kulay red, so red din yan dito sa kabila, punta rectifier regulator. Siya naman yun, pupunta sa battery. Tapos itong color black, yan. Yan. Yan, black na may white. So black na may white, nakalagay naman dito sa kulay. So, ayan, nakalagay siya sa color green. So may ground siya, mga ka-core siya. So sorry, no. May ground. Ito pala walang connection to. Walang connection yung kanyang black, yung kanyang limiter. So, yung kulay pink tsaka yung limiter walang connection, ayan. Pero yung ground meron, ayan. Sorry mga ka-workshop. Meron pala. Yan, galing siya sa harness, no. Kasi ito yung stock na socket ng kanyang motor. Tapos yung kulay yellow, yun yung nakalagay dito sa yellow. So, ibig sabihin, wala yung connection yung charging niya, no. Ang naka-connect lang yun, lighting coil. So, hindi naman din siya pinull wave. Walang ginalaw sa kanyang stator. So, yun, hindi ko alam kung anong ginawa dito, inimbento to, no? Kaya nga mapapasabi ka na lang ng nakakamangha, sabi ka. So, yan. Ang gagawin natin dito, una, check natin yung stator niya. Sana hindi nagkaroon ng problema. At sana goods pa rin ang kuryenteng nilalabas para magawa natin kung ipo-full wave or ibabalik natin sa stock yung kanyang charging. Kasi problemado na si sir dito, no? Gamit niya tong motor na to, pan-deliver. So, kaya araw-araw gamit. Kaya kailangan ayusin yung charging kasi titirik ka nito once na nalobat ka. So, yun. Kaya walang charge na nangyayari. Kaya kung makikita nyo, charge natin yung battery. So, ang voltahe niya, hanggang 12 lang siya. Constant lang siya na 12. Kahit na naka full rev, constant na 12. So, yun. Mali yun. Naayusin natin ito. Papakita natin kung paano tayo tamang pag-aayos niya. Ibabalik natin sa dati. At kung ipo-full wave natin. Tapos dito ayusin rin natin to, no? Yung mga, yan. Sabihin natin to. Walang kwenta to, mga ka-workshop. So, sisirain lang ang motor mo nito. Sisirain lang ang charging system mo sa ganitong klaseng paggagawa. Yan. So, kaya ingat-ingat din tayo sa ibang mekaniko sa electrician, no? Kaya mas maganda kung mekaniko ka na, electrician ka pa. Or electrician ka lang, problema ng motor mo, electrician ka. No? Ng mga sasakyan or ng motor. So, yan. So, pag mekaniko, so yun, sa mechanic ka, magagaling sila doon. Pero pag mekaniko, minsan kasi hindi alam ang electrical. Pag electrical naman, hindi alam ang mechanical. So, yun. Nakadepende rin sa gumagawa. At saka isa pa mga ka-workshop, kung hindi alam at hindi kaya, pwedeng tumanggi. So, yan ang ginagawa natin dito. Pag hindi natin kaya at hindi natin alam ang problema,
pwedeng tumanggi, walang masama doon. Kaysa naman magka-problema pa at masira lang yung motor lalong lalaking gastos ng customer, kawawa naman. Diba? So yan ang ginagawa natin dito sa Yellow Workshop. So yan. Analyze natin ang problema bago natin gawin. So yan si Sir. Problemado si Sir. Ito na nga yung ginagawa natin na smash. So napagpasyahan na ni Sir na ipa-full wave na lang, no. So ito, na-convert ko na yung kanyang stator. So yan. Ganito tayo mag-full wave, mag-convert ng stator. So ayan. Ito yung stock niya. So ayan, na-full wave na natin. So ang ginawa natin, kinat natin itong kanyang middle coil, tsaka starting coil. So ayan. Kasi nagsalubong yan, yung dalawang coil ng wire, magnetic wire niya, kinat natin, pinagdikit natin ulit. Ayan, ito yon. Tinanggal natin siya dito sa karuktong ng yellow wire. Ito yung yellow wire. Ito yung yellow wire, ito naman yun, ating dinuktong, na galing naman dito sa ground. So, pinutol natin ground, lagay tayo additional wire, ito yon. Kung makikita nyo yan, yung may cover na yan, ito nilagay natin dito. So, ayan. Ganyan pag-convert ng stator coil ng Smash, no? 2017 model to, so magkakaiba, lalo na yung mga latest model na Smash, hindi na ganito yung kanyang stator. So, ayan. Ayan na. So, ikakasa natin dito, tapos conversion tayo sa wiring. No? Iwa-wiring natin na maayos. So, sa tamang full wave connection, no? Yung mga wire ng kanyang rectifier regulator na bago. Hindi katulad nung nakita natin kanina. So, ayan. Mga ka-workshop, nakabit na natin yung stator. So, syempre, susukatin natin yung voltage reading nito. Kailangan voltage reading nito, nalagpas siya ng 50 volts. So, ayan. Ayun ang good na pagkaka-full wave o voltage na nilalabas ng ating stator coil kapag naka-full wave siya. Malakas ang voltahe na nilalabas niya, AC volts, na abot siya ng 50 hanggang 80 volts. So, ayan. So, gamit tayo multitester, lagay natin sa AC 200 volts. So, ayan. Tapos, paanda rin natin yung motor. Sir, baka bumaksak. Hindi, okay lang. Pahawak na lang ako nito, boss. Ito yung kanyang voltage. So, ayan. Sukatin natin. Kaya mo ba yung rin, boss? Ako. May kuryente kasi ito. May kuryente ito mga ka-workshop, ha? So, ayan. Sige boss, red mo. So, kung makikita nyo, umabot siya ng 73 volts. Nakita mo, di ba? Umabot 73. 50 to 73 volts ang inabot, hindi pa full rev yun. So, ibig sabihin, goods ang pagkaka-full wave or maganda ang voltage na nilalabas ng kanyang stator. So, ayan. Ganyan kalakas kapag full wave na ang stator ng iyong motor. Ganyan kalakas yung kanyang voltahe nilalabas. So, ito na mga sir, tapos na namin na i-full wave yung kanyang motor. Nagawa na rin namin yung battery operated niya ng tama. So, ayan. So, explain natin sa inyo para hindi kayo nagkakamali. So, ito, ilang ulit ko na itong inulit-ulit kung paano ang connection nito. Uulitin na naman natin para sa mga nagdi-DIY or hindi pa alam kung paano i-full wave yung Suzuki Smash. So, ayan. So, kung makikita nyo dito, ayan, nakabalik na siya sa stock, no? Kasi naka-full wave na yung kanyang stator coil na pinakita natin kanina kung paano mag-convert. So, ayan. So, balik siya sa stock, ayan. So, wala na yung jumper wire niya kanina, yung magic wire na ginamit ni Sir, yung ginamit sa motor ni Sir. So, wala na, tinanggal na natin. So, ayan na, stock lang siya. Tapos dito, rectifier regulator, TTGR, gamit natin sa mga nagtatanong TTGR yan. So, yung black wire ng TTGR na regulator, nakalagay siya sa kulay orange. So, ayan. Additional wire ako, kulay orange. Ang nilagay ko, nakalagay rin siya sa kulay orange ng socket ng ignition switch. So, ayan, orange. So, orange, ano yan, accessory wire yan, mga ka-workshop. So, ayan. Yung black wire doon. So, makikita nyo, dalawa siya. So, meron pang nakatawid doon. So, ayan, ay para sa battery operated. Para hindi ka na magja-jump wire pa rito. No, puputulin mo, i-jump wire mo kung saan mo ididikit na kulay orange yan. So, yan. Dito na siya, sa loob na siya ng harness na battery operated. So, yan ang magandang pagkaka-full wave ka battery operated ng Suzuki Smash. Tapos yung yellow wire, syempre, dito rin yan sa yellow wire. Yellow sa yellow. Pink wire sa color white na may stripe na red. At yung red wire, syempre, red din siya. Ayan. Red sa red lang red. Tapos itong kulay green, doon naman siya sa black na may white stripe na wire. So, black na may white stripe, no, ng ating stock na
wire sa harness. So, ayan. So, ganyan ang pagkaka-battery operated. Lahat may connection. Galing sa inyong battery, sa inyong bagong rectifier regulator na full wave. So, hindi katulad kanina, 3 wire lang ang nakakabit. So, dito, so, garantisadong tama at legit ang gumawa. Kaya maayos ang yung motor sa pagkaka-full wave. So, ayan. Test natin syempre. On na motor. So, ito, hindi pa masyadong full charge yung kanyang motor dahil nung dumating to, lobat. So, makikita nyo rito, 12 volts. Kickstart natin dahil disable yung kanyang push start. Ayaw na sir ng push start. Kickstart lang daw. So, ayan. So, makikita nyo idling. Sobrang baba ng minor. 12.3, 12.4 tumataas pa. Nagcha-charge yung kanyang battery. Pero once na rev mo, so, konting rev lang, abot na siya ng 14. So, diba? Konting ano lang konting piga lang. So, ayan. Tataas pa yan yung kanyang voltage reading dahil kinakargahan pa yung battery niya. At isa pa, mababa ang minor ni sir. So, tamang-tama lang ng minor niya. So, ayan. So, ayan. Mga ka-workshop, okay na. So, ayan. Balik na yung kaha. Uwi na si sir ng Bacoor. Tapos na yun. Problema ng kanyang Suzuki Smash 115 2007 model. So, okay na sir? Okay na sir. Ayan. So, isang gawaan lang, sure bull, para iwas pabalik-balik tsaka gastos.